Ang programang ito ay maaaring naglalaman ng maselang tema, lengguwahe, karahasan, at horror na hindi angkop sa mga bata. Pang-unawa ng makikinig ang kailangan. Ito ang kwento ng dalagang si Ana. Matalino, maganda, at masaya ang pamilyang meron siya. Ngunit, sa walang kamalay-malay na gabi, ay may trahedyang magaganap na babago sa buhay ng dalaga. Malalim ang gabi, buhos ng malakas na ulan, kulog at kidlat, kasabay ng ihip ng hangin. Mahimbing sa pagkakatulog ang pamilya ni Ana. Nang biglang isang malakas na yabag mula sa itas ng bahay ang naririnig. Kasama pa rito ang matitinis na alingaw-ngaw ng napupunit na yero. Nagising ang ama ni Ana, napupungas-pungas ng mata, na may kalituhan kung bakit may ganoong ingay. Sa pag-aakalang hangin lang ang pinanggagalingan ng ingay sa bubong. Kumuha ang walang kamalay-malay na lalaki ng martilyo, pako at hagdan upang umakyat at ayusin ang nasasabing inaakalang sira. Nang makumpleto ang mga gamit, agad na itong umakyat ng bubungan. Antok na nagrereklamo pa sa kanyang sarili kung bakit ngayon pa ito nangyari. Nang biglang ang mga papikit-pikit pang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang malaking nilalang pang nakita niya pumasok sa butas ng kanilang bubungan. Agad itong bumaba ng hagdan, tumakbo sa kusina para kunin ang patuloy at dumiretso sa ikalawang palapag ng bahay kung saan makikita ang kwarto ng kanyang misis na sa mga oras na iyon ay nagdadalang tao. Walang ano-ano'y bumungad sa kanya isang nakakasulasok na amoy na tila sa nabubulok na katawan na nanggagaling sa kakaibang nilalang. Hawig ito ng isang tao, ngunit mahahaba ang braso at hita na may malalaking bibig, matutulis na ngipin na nakalabas sa mga labi. Isama pa rito ang laway na tumutulo na animoy gutom na gutom. Daling sumigaw ang lalaki upang gisingin ang asawa nito. Nang bigla, mula sa kisame ng bahay, ay tumalon papalapit sa tatay ang kakaibang nilalang. Kasunod ng pagwasiwas ng mahahabang braso nito. Sa laki at bigat, tumalsik pa itaas ang lalaki. Tumama ang likuran nito. Halos mawalan ng ulirat sa pagkakahambalos nito sa kisame. Nagising ang nanay ni Ana. Nagulat sa nakita. Nagsisisigaw ito at umaasang may tutulong sa kanila. Ngunit sa layo ng mga kapitbahay ay imposible nang may makarinig. Sa mata ng kagigising lang na ina, tila naging napakabagal ng oras. Kitang-kita nito ang unti-unting paglapit sa kanya ng kakaibang nilalang, habang ang asawa naman niya ay walang malay sa likuran nito. Nang tuluyang makalapit, gamit ang mahahabang daliri at kuko, binuhat at itinaas nito ang buong katawan ng babae. Sabay ang pagsakmal nito sa tiyan ng buntis, na halos mahati sa dalawang katawan ng babae sa laki ng pagkakakagat nito. Habang wala ng buhay ang ina ni Anay, huli na nagkamalay ang lalaki. Sumambulat ang katotohanan sa kanyang mga mata
Muli, kinuha nito ang itak. Hinigpitan ang pagkakahawak dito, sabay ang sigaw ng isang malakas na angil ang ginawa ng aswang. Tila isang asong ulol na may halong animoy boses ng isang babae. Napatakip ng tenga ang ama ni Ana sa lakas ng pagkakasigaw nito. Kasunod ng mabilis na pagsugod ng kakaibang nilalang. Kinalmot sa mukha ang lalaki, dahilan upang mahati at lumawlaw ang kalahati ng pisngi nito. Sa sakit, napaatras ang tatay ni Ana. Nang sapo-sapo ang pisngi, kasama ang dugo ang mata. Ramdam na ramdam niya ang lalim ng pagkakakalmot. Gamit ang huling lakas, tumakbong buong may tapang ang lalaki. Tinaga nito ang leeg ng halimaw. Ngunit, ni hindi man lang yun ininda. Gustuhin man ito na manatiling nakatayo para sa kanyang pamilya. Wala na itong nagawa kundi mapaluhod dahil sa kakulangan ng hangin. Kasabay ng pagkawala ng hininga, ang lakas ng pagsirit ng dugo sa pag-ikot ng paningin at ng isipan. Pilit pa nitong pinalo sa hangin ang patalim na kanyang hawak. Ngunit masyadong malayo ang aswang. Nagpatuloy pa rin ito sa paghampas sa hangin. Hanggang sa tumigil na ng ito bigla. Muli, ang aswang ay umungol. Sobrang nakakakilabot ang ungol nito. Nagising si Ana sa kakaibang ingay na nagmumula sa ibaba ng kwarto. Wala siyang makita dahil sa dilim. Sinubukan nitong buksan ng ilaw. Ngunit bigo. Dali niyang hinanap ang naitatagong kandila sa altar. Nang makuhay, sinindihan gamit ang posporo. Sa kakaunting liwanag, galing sa kanyang kandila, ay naglakad si Ana. Pakapaka pa sa mga pader, bilang gabay kasama ng pagtawag sa kanyang ama, Ma, Pa, at ina. Ilang hakbang pa'y nadulas ito nang maapakan ng malapot at basang sahig. Namahid ito sa kanyang mga kamay, damit at muka. Namatay din ang kandilang hawak. Kahit ang mitya ng kandila ay nabasa at hindi na masindahan muli. Sa pagkakaupong babad sa malapot na likido, pinunasan nito ang kandila gamit ang kanyang damit. Kasunod na maingat na pagkuha ng posporo sa kanyang bulsa upang hindi nabasa. Paulit-ulit ay pilit nito sinusubukan masindihan ng kandila. At sa huling pagkakataon ay hindi ito nabigo. Sa liwanag ng kanyang kandila, ang inaakalang tulog ng mga magulang ay duguan na nakahandusay. Wasak na tiyan, labas na laman loob, at hating muka ang sumalubong sa kanyang mga mata. Hindi man mapigilan ang luha sa kanyang mga mata, agad din niyang inalala ang kanyang nakakabatang kapatid na nasa itaas ng kwarto. Tumakbo ng mabilis ang dalaga. Nagkandadapa-dapa sa dulas ng dugo.
Nabugbog man ng pasa, ang tuhod at hita ay binaliwala nito. Makarating lang agad sa kanyang nakakabatang kapatid. Nang dumating sa harapan ng pinto ng kwarto, kinakabahan, dahan-dahan itong inikot ang hawakan ng pinto. Muli, isang kidlat ang tumama malapit sa bintana ang naging liwanag upang makita ni Ana ang kakaibang nilalang habang hawak-hawak nito ang ulo ng kanyang kapatid. Mabigat man ang nararamdamay, wala itong magawa, kundi isara na mabilis ang pinto kasunod ng pagdakma sa upuang kahoy sa kanyang tabi at isinandal ng tagilid sa hawakan ng pinto na naging dahilan upang hindi mabuksan ng aswang. Tumakbo ang dalaga sa ibaba ng bahay. Ang halimaw naman dumaan sa may bintana. Ramdam ang mabibigat na yabag sa buong paligid. Sa mabilis na pag-iisip ay nakalamang ang dalaga sa buhay at kamatayan. Nang magawa niyang isara ang lahat ng pintuan at bintana na maaaring daanan ng aswang, sumiksik sa gilid at nagtago ang dalaga. Nagbabaka sakaling hindi siya matagpuan roon. Nang biglang sumingot-singot ito ng napakalakas. Dinig na rinig ito ni Ana. Nagtataka pa siya sa ginagawa ng aswang. Nang biglang pilit na binubuksan gamit ng lakas ang bintana na tatakpan ng malaking aparador. Nang mangyari yun, nalaman ni Ana na mahanap siya nito ng madali. Kaya nakaisip siya agad ng paraan. Sinugatan niya ang kanyang kamay. Ikinalat ang dugo sa isang pwesto kasama ng paghubad sa kanyang mga damit at paglagay nito ng dugo. Alam niyang sa oras na makapasok ang halimaw ay agad itong didiretso sa kanyang bitag. Alam din niya na hindi rin ito sasapat upang malinlang ang matalas na pang-amoy nito. Kaya agad siyang tumakbo. Upang kumuha ng naitatagong galon ng gasolina. Ibinuhos ito sa iba't ibang parte ng bahay. Kasunod nito ang pagbuhos sa kanyang sarili. Sumapat para matakpan ang buong katawan. Matapos ay kumuha siya ng bote. Nilagyan ito ng gasolina at ng isang punit na tela. Saka isinabit gamit ang sinulid sa itaas. Tutok sa ibaba ang dugong kanyang ikinalat. Nang matapos na ang lahat, ay sinindihan niya ito na para bang isang gaserang ilawan. Nagtago ang dalaga sa pinakaibabang bahagi ng bahay, kung saan nakabaon ang lugar sa ilalim ng lupa. Hindi na nagtagal ay tuluyan na nakagawa ng daan ng halimaw.
Sa nakakalat na amoy ng gasolina, ay wala na tong ibang maamoy, kundi ang dugo at ang damit na ikinalat ng dalaga bilang pain. Walang pag-atubili, mabilis na gumapang ang halimaw patungo sa mga ito. Nang biglang putulin na ng dalaga ang sinulid. Bumagsak ito ng mabilis. Umapoy ang buong bahay. Nagsisisigaw ang aswang sa paghihirap. Nagtangka pa itong tumakbo, ngunit napapalibutan na ng apoy ang pasilang kinalalagyan. Sa sobrang init ay bumagsak na ang mga pundasyon ng bahay at dumagan ito sa aswang. Wala na itong nagawa kundi magkikisay habang nasusunog ang bahay. Habang naririnig ng dalaga ang paghagulgol ng aswang, ay siya din namang iyak niya. Ito ang oras para umiyak sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Kasama ng nilalang na nasusunog ang buong pamilya niya. Walang natira kahit na ang kanilang bahay na kinalakhan, na magiging huling alaala sana ng mga panahon na magkakasama pa sila. Kinaumagahan, tuluyan ng natupok ng apoy ang lahat. Ligtas na nakalabas si Ana. Agad na sinalubong siya ng mga tao roon nang may pagkagulat. Habang tinatakpan ang hubad niyang katawan, napansin ni Ana ang isang babae. Lapnos ang buong katawan habang nakatitig sa kanya sa malayo. Sabay ang banggit ng mga tao roon na maswerteng nakaligtas din yung babaeng yan sa apoy, katulad mo.